ang gandang antioxidant nun. So pagka maganda yung antioxidant, babata pa, tapos maganda yan sa skin natin, bumababa na yung vitamin D intake natin, at hindi na naaarawan, hindi na na-activate. Tandaan nyo, vitamins and minerals, kung gusto mo maging effective, kailangan walang laman ang tiyan. Mas maging healthy ka kasi anti-inflammatory yan eh. Mas masarap ang tulog mo. Then kapag sinama mo para exercise, naku, mas maganda yung well-being din nyo. Sa mga viewers po namin, konting reminder lang. Lahat po ng sinashare ni Dr. So dito ay informational lamang, di ba, Doc? Yes. Hindi ito pa yung medical na personalized. Hindi siya equivalent ng nagpakonsulta kayo. So, kung meron ho silang nararamdaman o tingin nila kailangan nila itong gamot na XYZ, kailangan ho magpatingin po kayo sa inyong doktor kasi po sila ang nakakaalam ng inyong medical history at kami nagbibigay ng dagdag kaalaman lamang. Good day mga kababayan! Welcome sa pinaka-formal na episode so far ng Medico.ph, and kasama ko ngayon, of course, our one and only Medical Director, Dr. Anthony So. So Doc, napag-usapan natin last time, maraming usapang nutrisyon, di ba? Lalong-lalo na yung mga supplements. Na-discuss din natin na dahil hindi masyadong sapat ang nutrisyon na nakukuha natin sa natural na pagkain ngayon, dapat lang na mag-vitamins tayo. Pero lately kasi, nung nagtitingin-tingin ho ako ng vitamins, nakita ko, napakarami pala niyan. Hindi ganun kadiling pumili. Meron multivitamins na parang A to zinc, meron multivitamins for men, may multivitamins for women, tapos may vitamins na isa-isa, vitamin A, B, C, D. Napakarami, hindi ko naman kayang i-afford lahat yan, Doc. So, ang matatanong po namin sa inyo, na unang-una ngayon, paano po ba pumili ng tamang vitamins, and legit po ba yung mga gender specific? Okay. Well, ano yung supplement? Supplement is kung tama ang kinakain mo, so kung ano yung kulang, yun ang isusupply mo. Okay? So, number one, legit ba ang gender specific? Yes, legit na legit. So pagka babae, pag nagbubuntis, anong kailangan? So mas kailangan mong calcium kasi dalawa ng buto ang kailangan mo, buto mo at buto ng anak mo. Okay? Then, yung folic acid, kasi importante yon para sa DNA ng mga bata, para sa brain ng bata, at spinal cord ng bata. Then, kapag sa lalaki naman, mas maganda yung zinc. Kasi yung zinc ay maganda yung mag-produce ng testosterone. Then, selenium, maganda yun for sperm production. Okay, so meron talaga, Doc? Meron talaga. Na resulta yan pagdating sa gender specific. So, pag-usapan natin siguro for this session, yung para sa mga lalaki, na-mention nyo na yung zinc tsaka yung selenium. Para sa aming sa atin, na mga lalaki ho, Doc, ano po yung marerecommend nyo? Specific ba ng mga vitamins na isa't isa or yung multivitamins for men po? Sa akin, kung kumakain ka ng sapat, yung gulay, nag-exercise ka, multivitamins for men. Pwede na yun. Pwede na yun, kahit wala pa yung mga specific. Yes. Pero, kung manginginom kayo, dagdagan natin. Kasi pag nag-iinom ka, yung absorption ng vitamin B12 natin kulang. So, kailangan natin ng additional B-complex. Tapos, minsan additional mga vitamin D. Doc, na-mention nyo yung mga specific na yan. And parang ang mga popular na standalone vitamins, kumbaga hindi kasama sa multivitamin. Yung vitamin C, parang ang paniwala ng Pilipino to prevent sickness, vitamin D. Yun po ba marerecommend nyo as nakasama pa ng multivitamins kung nagtitake na kami noon or enough na yung multivites? Kasi right now, yung vitamin C, di ba, usually sa prutas. Ang mahal-mahal ng mga prutas ngayon, di ba? So, usually, hindi tayo nakakakain ng mga vegetables at rich in vitamin C. Mag-vitamin C kayo. Kasi yung vitamin C, ang gandang antioxidant nun. So, pagka maganda yung antioxidant, babata pa, tapos maganda yan sa skin natin, maganda sa overall health natin. Okay. So, super important. Tapos maliban pa doon yung prevention, lalo na siguro kung nagko-commute kayo, laging exposed sa ibang tao. Immune system. Super important. And vitamin D. Pero kung naaarawan ka, ba kayo, Doc, kailangan mo pang mag-vitamin D? Hindi naman. Pag dito sa Pilipinas, mas hindi na. Kaso lang, sinasabi ng mga ibang tao, dahil nga palaging may work from home na tayo, bumababa na yung vitamin D intake natin at hindi na naaarawan, hindi na na-activate. Okay. So, actually, meron din akong doktor na nagsabi sa akin noon dahil ang lifestyle ng tao ngayon, marami hindi na ganun kaaga gumising and yung pinaka-healthing araw, yung sunrise, di ba? Kung tanghali ka na gumising, masyado nang mainit para sa'yo,
konting bilad na lang tapos daanin mo na lang daw sa vitamin D. So tama po yun, Doc. Tama rin po kasi sobrang dami rin kasing benefit ng vitamin D para sa mood, para sa may diabetes, nakakatulong rin yun Then siyempre para sa buto, then para sa immune system and balance and overall health. Doc, na-mention nyo kanina, very important yung ma-stimulate natin yung paglabas ng testosterone ng katawan natin. Pwede nyo po bang explain ano itong testosterone na to at ano yung mga supplements tsaka activities na magpapataas nito para sa mga lalaki? Okay, sa testosterone, ang production nun is zinc. Pag inom mong zinc, mas maraming production ng testosterone. Ang testosterone is a male hormone. So, yung male hormone nakakatulong sa ating mga muscle building, saka bone building, and yung mga mustache natin, yung mga nakakatulong sa pagkalalaki natin. So, kung gusto mong medyo macho, Brusko. kailangan may zinc tayo. Di ba, tama po ba, Doc, na ang zinc pinapares sa vitamin C para mas ma-absorb ho? Yes, yung zinc kasi pinapares kasi sa immune system natin dahil sa yung COVID, yung zinc maganda sa healing process rin natin. Okay, so napakaraming benefits pala nitong mga to. So Doc, maliban pa, ang nakita ko kasi na medyo misconception ng mga tao at kamalian nating mga Pilipino, and guilty ako dito nung di pa ako masyadong informed, is parang nakukontento na tayo na bilhin yung vitamin na yan. Minsan nakakalimutang inumin, minsan naman hindi alam paano i-maximize yung mga benefits. Pero na-mention nyo dati, meron tamang conditions tsaka tamang oras para gawin yan. Ano po bang ma-advise nyo sa amin kung kami po ay iinom nitong mga vitamins na to? Kailan yung tamang timing and sa paanong paraan? Okay, palaging sinasabi ko sa mga pasyente, basta tandaan nyo, vitamins and minerals, pati lason, kung gusto mo maging effective, kailangan walang laman ang tiyan. Walang laman ang tiyan. Kasi from 9 o'clock, wala kang kinakain hanggang umaga. Pagkainom mo, papasok ka agad. Yung lason, di ba, alak. Pag uminom ka ng alak, lasing ka agad, di ba? Kasi pumapasok ka agad. Pero kapag may oil, ADEK, tsaka yung mga omega fish oil, yung mga oil, kailangan with meals kasi hindi naghahalo ang tubig at langis. Kailangan ng abdo, yung bile, para mag-emulsify, para ma-absorb. So kailangan lumabas na yung bile and nati-trigger yun pag kumain na ho tayo. Yes. Okay, so tandaan nyo yun, kahit sa loob ng katawan ng tao, ang tubig at langis ay hindi ho naghahalo. So, super important. Kasi ako dati, parang feeling ko, kahit anong oras ko inumin yan, pare-pareho na vitamin, hindi pala. So, kung vitamin A, D, E, K, ADEK, pagkatapos yan ng meals, everything else, habang wala pang laman yung tiyan para makuha mo yung maximum na benefits ng mga to. Tama. By the way, Doc, minsan may nakikita tayo na information and I wanted to confirm with you because you're the expert. Totoo ba na kung malakas ang intake mo ng carbs at sugar, nalilimit ho yung absorption natin ng nutrients? Yun nga, pag malakas ang pag-intake mo ng carbs at ngayon puro processed foods So yun lang kinakain natin, konti lang nutrients sa mga processed foods. Konti lang, tapos lalo na yung sugar na yun. Yung sugar kasi dapat, yung kulay brown, di ba? Galing sa sugar cane, kailangan may mga fiber pa yan dapat ngayon, pinalinis na nilis hanggang sa magiging empty sugar na lang yun, empty calorie na lang yun. So wala na talagang vitamins and minerals. Kailangan talaga kumuha tayo ng vitamins and minerals sa supplements natin. Okay, so yun, iwasan natin yung sobrang carb and sugar and more on nutrients other than the proteins tsaka yung mga vitamins na tinetake natin. Okay, super dami. And one last, Doc, kung magsusupplements yung mga lalaki ng tipong male specific, especially yung mga supplements na nababagay talaga sa lalaki other than yung for men na vitamin natin, kung dadagdagan natin ng vitamin C, zinc, anong nakikita natin na magiging epekto po sa katawan natin in a few weeks or a few months? Okay. So, kuwari, pag pinainom ng vitamin C, pati yung zinc, mas maging healthy ka. Pati mas masarap ang tulog mo. Kasi anti-inflammatory yan Mas masarap ang tulog mo. Then, kapag sinama mo para exercise, mas maganda yung well-being din nyo. Sabi nga nila, yung health talaga, priceless yan Kasi, I think napanood ko to once in another video. Sabi nila, yung mga taong healthy, pag hindi pa sila mayaman, pinapangarap nilang yumaman. Pero usually, yung mga taong yumaman, pero sinakripisyo na nila yung health nila, Tama. along the way,
wala nang ibang pangarap yun kundi maging healthy. Yes. Sabi nga nila, mas yung pera, maaabot mo yan kung healthy ka, pero yung healthy, kahit may pera ka, minsan hindi mo na maaabot. So, super important that we maintain healthy lifestyles, we maintain balanced diet, at syempre, kung kaya na rin lang sa budget natin, mag-invest tayo sa supplements. Hindi kasi sayang na pera yan eh. Investment mo yan sa katawan mo. And hindi katulad ng bahay, lupa, kotse, ang katawan, isa lang eh. Yung mga yun, mapapalitan galing. yun throughout the years, di ba? So, yun po, ang ma-advise namin sa inyo, inalo ko na ng konti yung business expertise sa health kasi lahat naman tayo makikinabang dyan. Anyway, this has been Glenn, the Managing Director of Medico.ph, along with my partner, Dr. Anthony So, our Medical Director, saying, take your vitamins, say your prayers, and we'll see you sa next video. Naging Hulk Hogan pa. Bye-bye!